natin for today will be focusing on fake news. May nagpagalaw ng baso, guys. May nagpagalaw ng baso sa Presidential Communications Office. At mukhang mabigat. Mukhang mabigat ang kanilang mga susunod na hakbang laban sa fake news. Kasi ewan ko ba kung bakit kasi may mga atat diyan na may mga atat na na makaupo so gusto nila either may sakit si presidente or whatever, dinidestabilize nila ang bansa using fake news. But it is what it is. Tanggapin na lang natin yun. So, ito kasi ginawa kahapon ng PCO or ng Presidential Communications Office. PCO takes legal action versus fake news peddlers. Ayan, mga babayan. Nagkasuhan na. Nagkakasuhan na. Good luck, Senyor Jota. Oo. Nagkakasuhan na. Actually, hindi lang naman isa ang kinasuhan. Pero before, yung sa NBI, doon sa nagkalat ng fake medical report na galing doon ng St. Luke's. NBI ang NBI ang nag-file ng kaso noon. Ito, this is regarding doon sa pagkakaroon daw ng energy lockdown, sabi. Magkakaroon daw ng energy lockdown. At parang sineseryoso na ngayon ng administrasyon. Well, it took them a while, pero sineseryoso na ngayon ng administrasyon yung fake news. Sineseryoso na nila. Hindi na nila to palalampasin. Kasi mga babayan, na siya it's very destabilizing na yung ginagawa. Totoo lang. Maski yung, hindi na siya nakakatuwa. Hindi na siya nakakatuwa, mga babayan. Oo. Noon na tatawanan mo pa, pero kapag nakikita mo na nabobobo yung kasama mong, yung kababayan mo, di ba? Pinagpapaniwalaan yung mga peke, may hindi na siya epidemya ng katangahan na yan. So, hindi na maganda, hindi na talaga siya maganda. Hindi na siya nakakatuwa, hindi na siya maganda. And since meron naman tayong batas para labanan ng fake news sa pamamagitan ng cybercrime law, at saka yung, meron sa RPC yan yung publicizing false news. Meron yan. Yun ang gagawin ngayon ng ating PCO. Pero mga kababayan, iniintay ko na lang talaga is masampulan din to. Kasi si Roque kasi una nagkalat na merong sakit si PBBM. Siya kasi ang una nagkalat niyan. At di ko alam kung bakit of all the things na naisip nila, colon cancer. Mamaya, sa second topic natin, meron akong idea kung bakit yan na naisip nila. Pero, hindi mo na ako sure kung bakit. Pero, let's see. Let's see. Kung kung ano mangyayari kay Harry Roque. Kung idadagdag ba yan sa kaso niyang human trafficking o hindi na nila papansinin. Pero sana, isama nila sa kasong human trafficking. Ito yung interview ni Secretary Dave Gomez kanina tungkol dyan sa pagka-file ng kaso laban sa fake news peddlers. Punta ko sa DOJ at nag-file na kayo ng kaso, bali itong itong mga fake news peddlers, yung disinformation, parang sinasamantala itong energy crisis ng ilang mga tao. So, kamusta ang Somali? Alam ko, di ba, anong grupo ba yung parang pinapanagot nyo rito sa pagpapagano ng mga pagkalat ng fake news? Oo, Danny, nagpatungo kami kahapon sa Department of Justice upang to initiate the filing of complaint against isang Facebook page na na-identify namin na nagkakalat ng fake news at nagsasamantala dito sa ating energy emergency. No? Yung page na track namin, yung Malasakit News Pilipinas. So meron siyang tatlong pinost doon na talagang obvious na. Parang obvious na agad kung saan ang galing. Pangalan mo lang alam mo na agad di ba? Kung anong political camp ang pinapaniwalaan niya. Pero masyadong obvious Ewan ko lang, baka ako lang nakahalata. Tuloy natin. Fabricated, manufactured, at malicious yung pagka-post, no? Talagang yung content niya is really fake, no? Yung isang post doon yung claiming na magkakaroon daw ng energy lockdown, no? Yung pala, gusto nila bumili ng solar panels. Nagbebenta ng solar panels. Pangalawa, gusto nilang nag-create sila ng panic among our people para mag-stockpile ng mga oil products tulad ng diesel, LPG, no? At pangatlo, meron pa silang tinatawag na another lockdown, emergency lockdown dahil daw sa COVID cicada variant, COVID-19 cicada variant. Alam naman natin, hindi totoo, no? So, talagang gumagawa lang ng gulo, hindi natin alam kung ang kanilang motibo. Isa siguro sa motibo nga nila
gustong meron silang commercial interest dito, nagbebenta nga ng mga solar panels, Oo. or baka talagang out to destabilize our government. No? So, Yeah. nakakatakot talaga itong mga fake news na to at hindi na nakakatuwa. Hindi na nakakatuwa, Danny. Pero Secretary Dave, itong sinasabi mo, no, ang source is supposedly yung FB page na Malasakit News Pilipinas. Sino ba mga administrator nito? Ano niyo na ba? Monitor niyo na kung sino yung parang, let's say, mga personalities behind this? Yun ang isang hinihingi namin, Daniel, no, sa Department of Justice na imbestigahan nga para alamin kung sino mga tao sa likod nitong Facebook page na to, no, para malaman natin kung sino yung admin, sino yung mga nagpo-post. May mga video silang pinopost, no, hindi natin alam kung AI yung mga nagsasalita doon. Lahat sila mapanagot. Oo. Ito rin bang Maharlika News sa Pilipinas? Ito rin ba yung source na, di ba kumalat din yung medyo malubhan ng sakit ng Pangulong Marcos? Sila rin ba yun? Yung napalabas nun? Mga ganon? Wala kami nakitang post nilang gano'n, Dani, in fairness. Pero marami kami nakitang May mga ganun din eh, di ba? Mga fake news din, di ba? Oo. Na malubha daw ang Pangulo. Nakikita naman natin araw-araw ang Pangulo. Ano, Oo. na lumalabas. Hindi ito gawain ng isang taong malubha ang karamdaman. Talagang obviously fake, no? And maraming nagpo-post. So, kinukolekta namin yung mga pieces of evidence para yan ang susunod namin isasampa na sa Department of Justice para kanilang imbestigahan, no? Oo. So tama ba? Pagka if ever na-proven ito na talagang they are resorting itong mga fake news na to, they can be punishable up to 6 months imprisonment under Article 154 ng Revised Penal Code. Tama ba? Yun, Article 154. Hinahanap ko yung page. Mukhang wala na siya. Mukhang binura na niya yung sarili niya. Wala na siya sa Facebook. Unless tinake down niya yung sarili niya. Pero ito, may nag-post ng mga pictures. Parang mga AI ano yata to eh. Puro AI. May mga AI na news reporter. Fake nga. Oo. Well, for all we know, mga babayan, baka ano yan. Baka tanim ng China yan, di natin alam. For all we know. Puro screenshots na lang, wala na yung actual na page. Wala na. Dave? Yes, correct. Article 154 ng Revised Penal Code, Oo. yung provision of Cybercrime, di ba? Prevention. Diba? Itong sa Revised Penal Code refers to false news, no? Kumikot online. Itong Malasakit News Pilipinas, ipapanggap na news portal. Ang kinakalat na ay false news. So, ito obvious talaga na, obvious na violation talaga itong Revised Penal Code natin. Ngayon, ginagawa na nila online at sakop na sila ng cybercrime, cyber libel law natin. So, madodoble yung penalty under the cyber libel law. Kasi parang ang nababasa na marami, lahat, let's say, mga Upgrade pundits, ng di 1 ba? degree. Sa Dave, di ba? Parang tumindi itong mga ganitong klase ng mga balita, just to bring down. It's all related to politics kasi nga, April 14, magsisimula na yung impeachment kay Vice President Sara. How do you view all of this connection? Yung mga, may mga political analysts na nagsasabi na nakokonect nila yun. Ganun, oo. Oo, nakokonect nila yung dots. Pero sa tingin ko, isa lang ang obvious talaga. No? Ang pinatutunguan ng mga pinapakalat nilang mga fake news na to is to destabilize the government. No? Kung ikaw, yung taong may malasakit sa iyong bansa, kung ikaw nagmamahal sa iyong bansa, nagmamahal sa kapwa Pilipino, alam mo, mali yung ginagawa mo, alam mo kasinungalingan yung pinopost mo, bakit mo pa rin ginagawa? Yun lang ang ko. Secretary Dave, Baka kasi malaki bayad ng OBP. Di ba? Baka kasi malaki bayad ng OBP, guys. Diba? Ganun. Paliban natin, di ba? Malaki bayad ng OVP. Natin alam. Pero alam nyo, mga kababayan, kasi ako, ito naisip ko lang naman ha. Naisip ko lang. Tulad na nabanggit ko kanina, di ba si Chinese Embassy, nagtatagalog na rin sa kanilang mga, sa kanilang mga post. Not only that, nag-iikot sila sa mga government offices ha. Nag-iikot sila. Kahapon, kausap nila si Secretary Solidum ng DOST. Kanina, parang kay DOE naman sila kanina or kahapon din. Department of Energy naman sila. So, it's very obvious na merong influence operation ngayon dito sa Pilipinas. So, very obvious. Very obvious yung influence operations. At alam nyo, kung syempre kasi di ba gusto nilang ma-destabilize ang Kaya syempre sino ba ang partner nila sa Pilipinas pagdating sa disinformation, di ba? Mga Duterte lang naman yan, kampo lang naman. Tsaka very obvious yung pagtira nila sa administration is not really meant to criticize. It is meant to destabilize. So, ayun. Tuloy natin to. Nung napapanood ko yung interview sa iyo, yung matama ba para at least para doon sa mga nakikinig sa atin? Mismo si Presidente ang nag-advise sa inyo na hindi ko palalapasin to, mag-file kayo ng case. Kayo, binigyan kayo ng directive na gano'n? Dave? Secretary Dave?
Yung presidente mismo, siya mismo ang nagsabi na hindi na natin palalagpasin yung mga ganitong klaseng mga fake news, parang gano'n. Oo, nag-aalala ang ating Pangulo sa paglaganap ng mga fake news na ito. No? Siguro sa mga sumusubaybay sa social media, to them, Yes, initially itong mga fake news na to, yung mga AI-generated contents na to, yung mga deepfakes, they find it entertaining. Nung umpisa siguro tingin nila entertaining yung mga ganitong post, pero ngayon medyo seryoso na to. Dami na serious tayo ngayon. Tapos magpo-post ka ng ganyan, nakakasakit ka na, hindi ka na nakakatulong sa sitwasyon, hindi ka na nakakatulong sa ating bayan. Kaya ang utos sa amin ng Pangulo, hanapan nyo ng paano matigil na itong fake news na to. Oo, so alam ko, di ba, nirally mo rin ang mga ibang mga news platforms, no, na labanan nitong mga fake news. For now kasi, Dave, ang dami kasi naniniwala at somehow siguro pwedeng magbigay ka ng paalala doon sa mga tao na kasi madaling isinishare basta to advance their own political cause or in-advance nila sa kanilang political interest, sinishare nila basta align sa kanilang political di ba, beliefs. So ibig sabihin siguro paalala mo that they should have to validate muna yung source ng news, di ba, Secretary Dave? I totally agree, Danny. Totally agree. Yan isa sa mga dahilan kaya namin inunsan yung aking tinatawag na Oplan contra fake news. Yun, oo. Tama ka, nung nakaraang buwan, nagsama-sama, unprecedented to, nagsama-sama lahat ng publishers ng ating siyam na national broadsheets at nagpirmahan kami ng Memorandum of Agreement na labanan itong fake news. Una sa lahat, ako mismo, binologyan ko ang PCO, sabi ko, i-fact check nyo kami. Kung meron kaming hindi accurate na sinasabi na nilalabas, i-fact check nyo kami and I am willing to correct our communications. Sila din, willing din sila magpa-fact check sa amin na pag merong hindi accurate sa kanilang mga nire-report at inilalabas, handa rin silang i-correct yun. Pag binigyan namin sila ng tamang datos, tamang impormasyon, handa silang i-correct yun. No? So, doon nagsisimula yun. Ngayon, inimbitahan din namin sila na mag-report sa amin kung meron silang makita ng mga fake news. Report sa amin dahil nagtatag na tayo sa PCO ng tinatawag namin anti-fake news desk. No? Itong anti-fake news desk, magbabalidate kung fake nga yung content o hindi, ipapafact check natin sa mga partners natin in media to confirm na hindi nga siya totoo. At sila magbubuo ng mga ebidensya at ipapasa natin sa Department of Justice. No? Ang susunod na that's interesting. Oo, mukhang delikado na tong mga mga nagkakalat ng fake news. Kasi gulatan na lang, i-collate lahat ng pinopost tapos idediretso na sa DOJ. Ay. Mukhang magbuburahan na ng post yung mga DDS vloggers, ha? Ready na ba kayo? Oo. Baka magsipagtaguan kayo sa China. Oo, kasi isa nagtatago na sa China. Oo, isa nag-aaral daw sa China, pero hindi ako sure. So, diretso na sila. Diretso na palang kaso. Wala nang usap-usap. Parang soft bites, parang hindi pa siya for the public. Parang for for news outlets lang. Yung center. Or yung desk, rather, yung desk. Parang lang siya, para sa mga journalists. Di ba? Well, that's good, actually. Maganda yan na nare-report. Kasi, mahirap kasi kung walang mare-report yun ang problema dun China ang takbuhan yan. Ay, nako. Anyway. Basta lahat sila China ang takbuhan nila, sigurado. Dani, sa aming Oplan contra fake news, ay kami magpipirmahan ng interagency agreement with the Department of Justice and the Department of Information Technology and Communications, DICT, para mas mapabilis yung action natin. Unang-una, humihingi tayo ng sa agreement na to ng parang legal standing na kami ng mismo PCO magkasapan ng complaint, diretso na, diretso na base sa aming investigasyon, diretso na ipapal sa DOJ, At hihingi din tayo ng tulong naman sa DICT na ma-report sa mga platforms katulad ng Meta at ng Kasi sila yung nakakalam yung mga pages na to, para either kung kaya nilang i-take down ng Meta or Google, if they have enough evidence na i-take down yung mga pahina ito or i-reduce yung virality ng mga posts na to. So, ito yung susunod naming hakbang. Magkakaroon kami ng interagency agreement. Pinag-uusapan na namin ng Department of Justice at ng DICT. Ano pa ang kailangan namin gawin? This is without prejudice, na iklaruhin ko lang. This is without prejudice ang ginagawa ng Kongreso ngayon. Alam natin na may anti-fake news bill na nakasalang sa House of Representatives at sa Senado. At ito, fully supported ng PCO at ng administrasyon. Inaprubahan na ng Presidente na priority itong anti-fake news bill doon sa Supreme Legislative Committee natin. So, at kinumit naman ang liderato ng dalawang kamara na maipapasa ngayong hopefully before this current session of Congress adjourns in June. So, this is without prejudice to that bill. Sa amin lang, lumabas yung mataas, pwede na namin gawin ngayon pala. So, gawin natin ngayon pala. Pero alam mo Dave, yung Oplan contra fake news nyo, i-expand nyo, kung pwede, idagdag nyo yung mga broadcast news platforms kasi puro mga broadsheets yung nakita ko yung mga personalities behind, dapat kasama TV, radio. Kasi tayo naman, we all belong to the old news, di ba, na style na parang we are accountable, di ba, to what we write, sinasabi natin na source. Wala na yung mga ganun, di ba, sa dami ng social media platforms. Dapat tulong-tulong lahat ng mga nasa mainstream media, Sec Dave. Salamat, Danny, and I will hold you for your word. Dapat
Kasama mo na yung broadcast, di ba? Kasama. KBP. Susunod na sakbang namin yan, nakikipag-usap na rin kami sa kapisanan ng broadcasters ng Yun, Pilipinas. oo. Nakikipag-usap na rin kami sa National Press Club of the Philippines. Oo. Yung mga iba pang mga media organizations, no? Kinakausap na namin. At hopefully, ito yung susunod naman magkaroon kami ng multi-sectoral Yun, representation. Doon sa yung mainstream sa traditional media na we all belong, di ba? Parang Paano at least naman kami mga expect na vlogger? sabi mo, yung- Saan man nagsumpisa mga fake news, di ba, sa mga vlogger? Tapos hindi nyo kami bibigyan ng platform, ganon? Parang ano kayo-kayo lang Paano naman kami? Ay, ito mga ano talaga, wala talaga asahan din sa mainstream na ito. Oo. Pero alam niyo mga kababayan, ito sa totoo lang totoo lang. Pagdating sa ang first line of defense talaga ng administration right now pagdating sa fake news, it's not even the mainstream media. It is the vloggers supporting the administration. No joke yan. So, kung sila lang, walang problema. Sila na lang. Pero ulitin ko lang, sila yung old media. Old. With emphasis sa word the old. The new media is here. We are the new media. Ano na nangyari sa amin? Wala na nangyari sa amin. Anyway. So yun. Tuloy natin to. interagency agreement with the ICT at saka DOJ para at least magkaisa tayo doon sa pag-fight. Lalo na ngayon na we're facing a lot of di ba, na problema ngayon. Correct, Danny, correct. Yun nga, susunod pagkatapos ng interagency, ito namang multi-sectoral agreement, no? Among others, feel free to report dito sa aming anti-fake news desk. Yun ang invitation namin. Pangalawa, i-fact check nyo din yung mga post. Yun, oo. Pa yung mga ebidensya na talagang fake yan. Ibigay nyo sa amin at gagawa natin ng paraan para mapanagot sa batas yung mga tao sa likod nitong fake news. Tapos yung, di ba, yung isang pag-report, Secretary, nabasa ko, pero natatawa na lang ako yung tungkol naman sa may relasyon si Secretary Claire doon sa isang, di ba, spokesperson ng DOJ, yung mga gano'n na alam mo naman hindi totoo, pero ang dami sumusunod. Si Bado yun, tsaka si Jason. Yun, ba, pinatawa na lang ni Yusek Claire yun. Nakatawa niyo, Danny, nakatawa naman si Yusek in all fairness. Kaya nga, natatawa rin nga ako, alam ko naman, nag-react na rin siya doon, pero yung mga ganong balita dapat hindi binibigyan ng prominence, ibig sabihin na, binabaril ka agad, di ba, if ever, di ba? Oo, ang masakit dyan, yung mga iba nagre-resort sa mga blind item. Oo nga eh. Iba nagre-resort sa mga post na patanong kunyari, pero may mali siya yung tanong. So, yun yung mga gray area na kailangan natin ng mga Yun yung diskarte ng DDS kunyari nagtatanong pero hindi, loaded yung question. Di ba? Parang totoo bang mamamatay na si Bongbong Marcos sa stage 4 cancer? Yun, mga gano'n. Palusot. ebidensya. But alam naman natin yung intent nun Tuloy natin. Para supportahan yung kaso, no? Pero alam mo, Danny, napansin ko kagad, no? Nung nag-issue kami ng warning ng weekend at nagsampa kami ng kaso kahapon, medyo nagdadalawang isip na yung mga... Naglaylo ba sila? Ganun ba? Hindi naman sila nagdalo, pero napansin ko, imbis na i-post nila, hindi na sila nagpo-post sa masyado, dinadaanan pa nila sa mga group chat, sa mga Viber group chat, doon naman nila pinapadala yung mga fake nila. Takip mo yan, pero... May limited GC, group chat sila, may group chat on their own, doon nila pinapalaganap, parang gano'n. Oo, natatawa ako kahapon. May nag-text na kaibigan natin sa radyo at sinabi sa akin, meron daw siya natanggap na urgent na balita na tinakbo daw ang Pangulo sa St. Luke's. Natatawa ko katabi ko ang Pangulo kahapon sa uplift meeting. Paano magpupunta sa St. Luke's sa Pangulo? So, sa group chat daw kumakalat yun. So, nung kagabi, meron na namang nag-message sa akin. Similar message, pero ibang hospital ang binanggit. Sa group chat, sabi, tinanong ko yung nag-share sa akin, saan mo nakita ang post yan? Paki-forward naman sa akin. Hindi daw pinost sa mga group chat daw kinakalat naman ngayon. So, kaya ang gagawa namin para mapanagot yung mga yan. Kahit sa mga group chat na nakaabot pa natin, tingnan natin kung paano natin mapanagot sa batas. Ang hirap nun yung sa group chat. Para mahirap yun. Although, may decision ng Supreme Court dyan. Sinabi na ng Supreme Court na kapag ang communication is within a group chat, but it is more than one, it is still considered a public chat. So, yung mga group chat, kahit tatlo lang kayo o apat, ayun, group pa rin yan, public pa rin yan. Hindi na siya covered na private. If the interaction is between two people, covered pa yun ng privacy. Pero kapag pag naging grupo na siya, 3 or more, hindi na siya covered ng privacy. Kasi may decision ng Supreme Court dyan before na disbar yung abogado. Parang 4 silang abogado, tapos nagjo-joke sila sa isang group chat. Tapos yung may sinabi silang masama sa isang judge, yung isang kasama nila sa group chat na yon, for some reason, ni-report sila sa IBP. Ayun. Ni-report sila sa IBP, yung 3. Tapos, ayun, disbarred. Disbarred yung 3. Disbarred sila. Ang depensa nila, the group chat is a private conversation. So, it's not libelous. Pero, ang decision ng Supreme Court, if I'm not mistaken, I could be wrong, but if I'm not mistaken,
if it is a correspondence between two people, it is still covered by the right to privacy. Pero kapag more than two, it's already considered a public conversation. So, pasok na siya sa libel.